Uuwi na sana si Basilio galing sa puntod ng kanyang ina, ngunit may narinig siyang kumakaluskos sa paligid niya. Nagtago siya sa puno ng balite at pinagmasdan kung sino o ano ang gumagalaw na iyon. Naaninag niya ang mukha ng mag-aalahas na si Simon, na parang may hinuhukay. Tila malaki ang itinanda at inihina nito simula nung huling silang magkita, 13 taon na ang nakaraan. Hindi nga lang siya sigurado kung ito nga ba si Ibarra. Tinanggal ni Simon ang salamin niyang asul na nagkukuble sa totoo niyang pagkatao. Naisip ni Basilio na magpakita na bago pa siya mahuli. Inalok niya ng tulong si Simon na nagulat at sabay ang hugot ng baril sa kanyang bulsa. Ikinuwento ni Basilio ang nagawang tulong sa kanya ng Ginoo noong nakaraan. Itinutok naman sa kanya ni Simon ang baril at tinanong siya, "Sino ako sa palagay mo?" "Kayo po ay isang taong mahal sa akin, na ipinalalagay ng lahat ng tao na patay na maliban sa akin." Lumapit si Simon sa binata. Inamin niya na siya si Ibarra at sinabihang kinakailangan niya itong patayin dahil maari siyang maging dulot ng pagkasira ng kanyang mga plano. Ngunit hindi niya ito gagawin kasama ng pag-asang hindi niya ito pagsasabi kahit kanino at na dapat silang magtulungan dahil pareho silang pinagkasalahan ng lipunan. Isinalaysay ni Simon ang mga nangyari sa kanya matapos ang pagkamatay ni Elias. Nakalibot raw siya sa buong daigdig para magpakayaman at maging kung sino siya ngayon na si Simon na mag-aalahas na kaibigan ng mga gahaman sa yaman ng mga opisyal. Nagbalik lamang siya para ibagsak ang marumi at mabahang pagpatakbo ng mga Kastila sa mga Pilipino. Ang pagsanib daw ng Kastila at mga Pilipino ay magiging ugat lang daw ng mas ikababagsak nito at maging kasinggulo ng mga bansang tulad ng Timog Amerika. Sabi naman ni Basilio, ang wikang Kastila daw ang magbubuklod-buklod sa mga kapuluan ng Pilipinas. Ito ay pinabulaanan ni Ibarra at sinabing ang wikang Kastila ay kahit kailanman hindi magiging wikang pangkalahatan ng bayang ito. Iilan lamang daw kasi ang nakakapagsalita nito at kung sino man ang marunong ay napapasa ilalim sa pagkagahaman ng mga Kastila. Tinuligsa ni Ibarra ang mga taong naghahangad mas matuto ng salita at sumulat ng Kastila kaysa sariling wika. Ang mga nagpapanggap na hindi sila marunong magsalita ng sariling wika. Mabuti na lamang daw at maramot ang mga Kastila na magturo ng wikang Kastila sa mga hindi naman nila kauri, di tulad ng Russia at Alemanya. Kung ang bayan daw ay may sariling wika, ito ay palatandaan na ito ay malaya. Inihumutok niya ang mga kabataang nais matuto ng Kastila. Sila raw ay nagdurusa ang kalooban. Naniniwala siyang matapat sa kabataang ito ang paniniwala sa karapatan ng bayan. Gusto niyang subukang kausapin ni Isagani at Makaraeg, ngunit baka raw hindi sila makinig sa kanya. Naisip rin niyang pagpapatayin ang mga ito. Napahinga si Basilio at lumagda sa kahilingan ukol sa pagpapatayo ng paaralan. Hindi man siya politika ay sa panggagamot siya nakalaan. Sa kasalukuyang kalagayan ay hindi makakapanggamot si Basilio, sabi ni Ibarra. Ang sakit ng bayan ay tila mas nangangailangang gamutin. Sabi ni Basilio, pinili daw niya ang siyensya sa pagtulong sa bayan. Napailing si Ibarra. Pangarap lamang daw ang kay Basilio. Ang kadakilaan ng tao ay di magagawa sa pagpapauna sa kanyang panahon, kundi nasa pagtugon sa kanyang pangangailangan at hangarin sa pag-unlad. Napansin ni Ibarra na hindi na antig ang isipan ni Basilio sa paghihiganti para sa kanyang ina. Sabi naman ni Basilio ay dudurugin lamang siya ng kung sino man ang pumatay sa kanyang ina, at hindi na rin niya maipaghiganti ang kapatid. Ano raw
Ano pa raw ang mapapala kung ipaghihiganti pa sila? Makatulong sa bayan para hindi danasin ang mga nangyari sa kanya. Sagot ni Basilio sa kanyang sarili. Ipinaalala ni Ibarra kay Basilio na sa pag-aaral niya ay baka danasin rin niya ang nangyari sa kanya. Nagtaka si Basilio. Bakit kung sino pang naaapi ay siyang kinamumuhian ng tao? Madaling araw na at matapos sabihin ni Ibarra na hindi niya ito pinagbabawalang ipagsabi ang natuklasang sikreto. At kung kailangan niya ng tulong ay sumadya lamang ito sa eskolta. Nagpasalamat si Basilio at naiwan si Ibarra na nag-iisip kung napapaniwala ba niya si Basilio sa kanyang paghihiganti. 3 tao lamang daw ang pinagkakalaanan ni Ibarra ng paghihiganti. Si Don Rafael, si Maria Clara at si Elias.